nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alright, so magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Hoy, kamusta dyan mga netizen at kamusta sa mga ibang mga vlogger dyan? May mga kaso na rin ba kayo? Kamusta? Batiin muna natin ha, yung mga, siyempre yung mga tagahanga ni Jay Guevara, tagahanga ni Master Judea, tagahanga ng Banateros. Magandang gabi po sa inyong lahat at syempre sa mga kaibigan natin, mga pamilya natin na nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta sa SMNI, sumusuporta sa Banateros, maraming salamat po sa inyo. At breaking news. Breaking news! Breaking news na ba agad tayo? Banat Bay, kumusta ka na dyan? Breaking news. Ayos Isa na ka naman ba? po. Isa na namang Banateros ang nadagdagan na naman ng panibagong kaso. Naku po, wala na tayo. Anong gagawin na natin? Magtanim na lang tayo ng kamote. Akala ko si Cinderella. Si Cinderella ba yun? Yung may 7 dwarfs? Si Snow White. Si Snow White. Akala ko si Snow White lang may 7 dwarfs. Si Banat Bay may 7 dwarfs na. May 7. Pampitong kaso na to. Grabe, no? But anyway, natatawa-tawa lang tayo, Jay, no? Natatawa-tawa lang tayo. Pero at the same time, tayo ay nababahala. Kasi wala namang nangyayaring ganito sa mga nagdaang panahon, sa mga politiko, di ba? Marami ang nagpapahayag ng kanilang saloobin. Pero ang natatandaan ko lang na nagkaso sa mga vlogger ay si Kiko Pangilinan. Oo. Pero ngayon... baka doon ginayan ng administrasyon. Or yung mga galit kay Banat Bay. Baka yun ang naging motivation nila. Yung ginagawa ni Kiko. Yun ang parang sinusundan nila. Kumbaga, playbook, ika nga. Kasi, eto maliban sa 6 na kaso ni Banat Bay, may libel dyan, may sedition, tapos may libel na naman ata. Galing dito sa tumatakbong mayor dyan sa Maynila. Ano ba naman itong mga... Mayor ba? Mayor din ba tinatakbo? Oo, tumatakbong mayor sa Maynila. Oo. Yung ba yung ano? Yung ano, di ba? Confirm ko lang. Yun yung may girlfriend na artista. Oo, Nahuling nandaya daw sa... Nandaya ba? sa New York. Nandaya ba yun? Di ko alam, pero yun ang bali-balita eh. May sinalihan doon na sa New York. Marathon. Tapos nandaya. New York City Marathon. At isa pa, may isa pang issue yan, yung sa scam daw. Hoy. Yung mga tinatawag na sinasabi kasi ng karamihan, yung mga ano ba yun? Telemarketer ba yun? Oo. Telemarketer o yung mga nagbebenta ng produkto kapalit ang yung mga sanga-sanga na ba tawag doon? Nakalimutan ko rin. Pero yun nga daw ay may halong pangi-scam. Pero yun naman ay bali-balita lang. Bali-balita lang. Bali-balita lang yan. Yan po ay talk of the town. Kasi pagka may nagtanong daw sa'yo na ano ba yung tanong, Jay? Yung mga tinatanong ng mga ganyan. Open-minded ka ba? Open-minded ka pagka may nagtanong sa'yo na open-minded ka ba, sabihin nyo hindi. Meron pang isang issue yun Master eh. Ano yun? Yung mga kunwari magbebenta ng mga sports car para ipamigay daw or pangtulong sa mga kababayan or kapwa Pilipino ay isa daw malaking drama lang naman daw pala. Di natin alam baka malay mo binigay tapos para ibenta, gano'n. Kasi alam natin kung sino yung nagpapatakbo. Hindi na namin papangalanan, no? So, antayin nyo na lang si Banat Bay siya sa kanyang video sa YouTube or kung saan siya na lang magpapangalan. Basta kami kilala na namin. At yung tumatakbong mayor na yan ay
Maraming issue dyan. Tapos ito pang kutob ko dyan, malamang sa malamang ay iisa lang ang puno nito. Oo. Oo, yun ang kutob ko dyan, no? Sa kaso na panibago ni Banat Bay. Wala na tayong karapatan magsalita, no? Oo, wala na. Kaya yun nga nakakalungkot, no? Kasi masyado ng balat sibuyas ang mga politiko ngayon. Pati pulis, si General Torre, no? General na siya ngayon. Dati colonel lang yan. Bago General na ba? Oo. Ay, grabe. Parang si Pardo, no? Oo. Pares na Bago siya ng pumunta sa Davao, colonel lang. Pagkakaalam natin, ha? Pero ngayon ay na nga, general, tapos siya na ang director ng CIDG. Palakpakan natin si General. Oy, congrats, ha? Ang bilis Ang bilis ng ng promotion. ang bilis ng promotion, ha? Pero soon ang bilis din ng karma. Ay, sorry. Kaya, General Torre, ha? Wala ka doon kanina. Nasaan yung... Pero may hamon ako, Master. Pasensya sige. na kung napuputol Sige. ko yung ano mo. Sige. May hamon ako sa lahat ng mga ayaw nila na gusto nyo bang patahimikin talaga lahat ng mga vlogger? Ayan. Kasi napapansin na ho namin, lalo na sa Banateros Brothers, laging napupunteriya si Banat Bay. Kahit panoorin mong paulit-ulit yung mga video ng tao, wala ka naman makikitang Wala, kasi puro na violation or maling nasabi. Oo. So, wala naman din sa kaso. No? Wala namang karapat dapat ikaso. Ganito, may hamon ako sa lahat ng mga pasimuno ng mga kaso-kaso na to, sa lahat ng mga vlogger. I-stop kami. I-stop kami sa pagbablog at sa pagsasalita, pagbabalita ng katotohanan sa mga YouTube channel namin. Pero isang kondisyon. Gayahin nyo sa lahat ng mainstream media, gayahin nyo ang SMNI sa pagbabalita, i-stop kami. Kasi una-una, alam naman namin, kaya nga kami nandito ng mga vlogger. Kasi bukod sa SMNI, tutusin sa lahat ng mainstream media ngayon, diretsuhan tayo. SMNI na lang ang mapapanood mo na may na walang kinikilingan. Nasa lahat ng katiwalian na nangyayari sa gobyerno is nalalaman dito sa SMNI. So yun din ang aming hangarin, no? So tutusin ako, dati akong charity vlogger. Bakit ako naging politics vlogger? Na napakalayo, di ba? Kasi nga, naisip ko, wala na bulok na ang sistema sa ibang mainstream media. Yun. So, gamitin ko yung channel ko para makapaghatid ako ng totoong balita. Kasi alam naman natin ngayon na wala na talaga. Sobrang baboy na ang ibang mainstream media. Talagang nadadala na sa pera at hindi na nila ginagampanan kung ano yung merong trabaho na meron sila. Yun. Kadalasan laging fake news, dagdag bawas, at puro lang kasiraan sa mga Duterte yung kanilang binabalita. Pero yung mga dapat nilang ibalita, hindi nila nagagawa. Kaya hamon ko sa inyo, kung gusto nyong mawala, kahit ako na lang, hindi ako magbablog, basta lahat ng mainstream media, gawin nila kung ano yung ginagawa ng SMNI. So ito, dagdagan ko yung hamon mo. Hindi lang yung mainstream media. Ayusin nila ang mga trabaho nila para walang magrereklamo. Diba? Kasi kung yung yung mga vloggers nga, hindi nyo pinakikinggan sa mga hinaing namin na ipinapaabot sa atin ng ating mga kababayan, sino pa ang magsasalita? Kung kami nga, hindi nyo pinakikinggan, yung mga ordinaryong tao pa kaya na walang mga channel. So, ang hamon natin, maliban doon sa pagsasaayos ng mainstream media, dapat magbalita kayo ng tama at patas. Ito sa mga politiko natin, hamunin natin, ayusin nila ang trabaho nila. Huwag silang gagawa ng katiwalian, huwag silang gagawa ng kagaguhan, huwag silang gagawa ng katarantaduhan, walang magrereklamo. Kasi kahit naman sino kahit sino tanongin nyo, at kung wala naman nakikita sa inyo, ba't kami magre-react? Correct. Ba't kami magsasalita? Kaya kami nagsasalita dahil may nakikita kami sa inyo. Kaya kami nagsasalita ng ganito dahil mali na yung ginagawa nyo. Kung tama ba yung ginagawa nyo, bakit kami magsasalita, di ba? Bakit kami magre-react? Hindi naman kami katulad nila Franz Castro at ng ibang mga NPA dyan na kahit wala namang, kahit napakaganda ng mga ginagawa ng mga Duterte, sita pa rin at kung ano-ano kasiraan ng sinasabi nila doon sa tao. Yeah, oo. Sino ba naman ang wala sa katinuan ng pag-iisip na babatikusin yung tamang ginagawa? Ako ito real talk, no? Pagkatapos ng eleksyon, tumahimik ako 3 buwan ako hindi nag-vlog. Bakit? Kasi nga, sabi ko, wala na. Nanalo na si Marcos, suportahan na lang natin kasi nandyan na yan. Kaya lang, nakikita ko, Jay, nung mga naglalaon yung panahon, lumilipas ang mga panahon, parang
yung mga pinangako, hindi naman tinutupad. Kung yung ano pinangako niya, kabaliktaran yung nangyayari. Kaya doon ulit tayo bumalik. Bumalik ulit tayo mag-vlog. Kasi by that time, ako talaga decided na talaga ako na mag-motovlogging. Mag-vlog ako camping-camping. Pero sabi ko, wala ito. Oo, walang mangyayari sa bayan natin pagka ganito na walang magsasalita. O mayroong ibang nagsasalita mga vlogger, pero mas maraming nagsasalita, mas may pag-asa tayo na mapakinggan. Pero parang wala rin na napakinggan. Kaya hindi rin yung masiisisi yung mga vlogger kung nagsasalita. Kasi wala Maano talaga palubog yung bansa natin. Imbis na umangat tayo, medyo parang nauuwi ata sa wala yung pinaghirapan ng mga nakalipas na administrasyon at nababalik na naman tayo sa mga lumang kalakaran sa politika. At ito nakakalungkot lang kasi katulad ng sinabi ko kanina, parang nagiging balat sibuyas ho tayo. Kung hindi po totoo, yung sinasabi sa inyo or pinaparatang, actually pag pinanood yung mga vlogs ni Banat Bay, wala namang pagbibintang, halos walang libelous doon kasi patanong siya kung mag-vlog at ini-echo lang niya ang sinasabi ng ibang mga personalidad, di ba? So hindi ko nga maintindihan kung bakit pinupuruhan nyo na pinupuruhan si Banat Bay. Nandyan naman si Jay. Di ba, Jay? Pero mali talaga, no? Kasi eto lang, yung administrasyon na kada kibot ng vlogger may nakakasuhan. Eto, si Maharlika, kinasuhan ng kinasuhan. Now, bakit ka masasaktan? Kung hindi naman totoo yung sinasabi, di ba? Bakit ka masasaktan? Sabi nga, kahit gaano katalim ang isang kutsilyo, pag hindi ka tatamaan, hindi ka naman masusugatan. Jay. Ako, kung sakali man na, pero hindi ko pinapangarap din na makasuhan, no? Gusto mo? Hindi ko naman pinapangarap na maging ganyan. Pero isa lang ang katwiran ko ako, wala ko sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng social media platform ko, wala akong pinagsisihan. Lahat yun kaya kong panindigan hanggang sa kamatayan ko. Yun yung pinaka doon. Kaya dito sa mga politiko na to, na mga balat sibuyas, kung ayaw nyong masita, gumawa kayo ng maayos. At ayun ito yung napaka-totoong halimbawa na kaya sila nagsasampa ng kaso sa mga vloggers, especially to Banat Bay. Kasi doon ay napapatunayan ng mga vloggers na totoo nga yung mga issue na tumutubo sa mga pangalan nila. Kaya siguro nagagalit din to, katulad nung yung isang congressman na nagtanong lang naman si Banat Bay kung totoo ba yung ganito ganyan. May kaso. Kinasuhan agad si Banat Bay. So ibig sabihin, totoo nga. Kasi ayaw nilang malaman ng ibang mga netizen kung ano yung mga kabulastugan na meron sila. Yun. So sa akin naman ito lang yan, ganito lang yan. Kasi kanina, may parang tayong hearing, hindi dumating yung complainant. So dumating si Banat Bay, tapos yung the rest ng mga kinasuhan, nandun po sila lahat. Pero yung complainant po wala. So sa tingin ko dito, gusto lang po nilang mag-abala. Ayan sila Eric, si Banat Bay. Kanina. Si Atty. Torion, si Brother Carlo Catiel. Nagpunta sila doon sa korte. Pero yung complainant, hindi po dumating. Wala. Oo. So ano ibig sabihin nito? Para sa akin, kung hindi darating ang complainant, nangaabala lang ito. Nangaabala at gusto lang bigyan ng leksyon or takutin yung mga vloggers or kung sino man na kinakasuhan nila para di na magsalita, no? Pero sa tingin ko si Eric, si Doc Lorraine Banoy, si Banat Bay, mapapatigil mo magsalita. Habang kinakasuhan yan, baka lalong manggagalain, lalong magsasalita yan. Kasi, eto sa pagkakaalam ko pagka 3 beses, 3 hearing na hindi uma-attend ng complainant, ito lang sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong Hindi, wag mo na sabihin, baka malaman ni Tore. Baka hindi niya rin alam yan Wag mo na sabihin. Kasi baka, sorry master, kasi baka mamaya hindi niya alam yan. Kasi may mga ganun wala, malalaman na magre-research na rin, napanood ka na yari ka, bukas may kaso so anyway, yun po,
sana naman doon sa mga politiko, no? Maging patas po tayo. Pare-paras tayo nagbabanatan. May vlogger kayo. May vlogger yung kalaban ninyo. Eh di, yung mga vlogger, dapat, yun ang pinababayaan na natin yun eh. May mga vloggers naman kayo eh. Bakit kayo umaray, di ba? Eh kung hindi totoo, eh sagutin nyo naman. Wala namang problema dun eh. Pakitaan nyo kami ng ebidensya, pakitaan nyo kami ng proof na talagang ganito. Kasi ang problema sa inyo, kapag tinatanong kayo, ewan ko kung bakit nasasaktan. Pag tinatanong lang naman, bakit nasasaktan? Tinatanungin ka kung ganito ganyan, tapos kakasuhan. Bakit? Kaya Kasuhan hindi alam mo kung saan talaga nagmula itong mga ganito. Oo. Yung magtatanong ka, tapos magugulat ka, may kaso ka na. Oo. Sa right med. Oo. Kasi Bakit? huwag daw mahiyang magtanong eh. Huwag mahiyang Ngayon, magtanong. tayo naman, tanong lang tanong, kaso naman tayo ng kaso. Ito naman si Tita si Tita ano Susan. Si Tita Susan kasi Susan na yung, process. kaya tuloy, sa susunod huwag tayo magtatanong ha. Huwag na mag-right. Kasi marami ng nag-start kay ka Eric and Doc Doc Lorraine Lorraine Badoy. Badoy na nagtanong sila about sa 500 billion di umano na budget ng ni Speaker Prime Minister Martin Romualdez, Yun, di ba? So doon ay yung una. Pangalawa, yung mga SMNI Angkor na itong SMNI. So tinanggalan din ng franchise sa at may mga kinasuhan ng mga Angkor. Tapos pangatlo si Banat Bay. Hanggang sa sunod-sunod na kay Banat Bay, umabot na ng 7. Pang-7 na ho ngayon yung kaso ni Banat Bay, no? So Banat Bay, relax ka lang. Relax ka lang. At andito ang buong Banateros para sa iyo. Hindi ka namin iniiwan. Mamasahihin ka Basta na lang ikaw namin. lang sumalo lahat ng kaso. Salamat. Hindi baka sabihin nila umaaray si Banat Bay. Ay, hindi Oo. Sa totoosin nga, sabi ko sa kanya kanina, Bay, pwede ko ba i-topic to? Sabi niya, wag na. Hindi ko naman pinapansin yung mga yan. Wala lang. Kaya kala lang Chill siguro, matatakas si Banat Bay. Si Banat Bay yung taong pagkaganyan, pagka tinakot mo ng tinakot, lalo yung yan yung sinasabi ng mga ni Max Alvarado. Yan ang gusto ko, yung lumalaban. Wow. But anyway, sana naman yung mga politiko natin dyan na medyo balat sibuyas, mga paklaba kayo. Pasensya na kasi medyo nawawala na ho tayo Panahon sa nyo ulo, ngayon. no? Dapat nakapokus po tayo doon sa inyong mga plataforma. But anyway, Yung panahon nyo ngayon, may panahon din kami. Panahon lang yan. Ngayon, panahon nyo, darating din yung panahon namin. Kita-kits tayo dun. Pero gusto nyo bang malaman kung sino si Mary Grace Piatos? Anak ng Tokwa talaga. Etong mga Pulawan, Piglawan, Dilawan. Tuwang-tuwa sila dyan kay Mary Jane Piatos. Tayo tuwang-tuwa rin sa mga content nila kasi nagbumuha silang tanga. Sino ba? Piatos. Eto may paliwanag ang isang dating abogado ng Presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar sa report. May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado. Ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang papatayin ka ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset. Kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido común nyo Confidential funds nga Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations.
Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob ng kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Okay, so yun na nga, no? Tama yung sinabi ni, ni Atty. Panelo, mga TANGA talaga. Pasensya na ho kayo, Atty. Panelo, yun po talaga yung inabot ng kanilang mga pag-uutang. Kahit naman ako, kung magbubuga ako ng impormasyon, lalong-lalo na kung ang involved dito ay malalaking pangalan na kaya akong ipatumba, talagang hindi ko ibibigay ang aking pangalan. Dahil unang-una, yan po ay confidential funds. So, ibig sabihin, pag confidential, wala dapat nakakaalam. Ngayon lang naman natin nalaman kasi pilit nga po nila na inuusisa yung confidential funds ni BP Sara Duterte na ang sabi nga, hindi yan confidential funds. Si BP Sara na mismo ang nagsabi noon. So, kaya confidential funds, kasi confidential, wala dapat nakakaalam. Alam nyo kung bakit? Kasi malalagay sa alanganin ang security ng ating bansa at security ng mga tao na nagbibigay ng impormasyon sa ating mga uniformed men, sa ating mga sundalo, sa ating mga kapulisan. Kaya nga, hindi ko maintindihan talaga kung bakit gustong-gusto nilang malaman itong kung saan ginagastos o sino pinagbibigyan ng confidential funds na ikakapahamak nga ito ng buong bansa, ng seguridad ng ating bansa. Now, ito, paulit-ulit natin sinasabi regarding confidential funds. So, kung gusto nyo talaga na ayusin ang paggasta ng walang hiya, ng lintik na confidential funds na yan, o sige, simulan natin sa presidente pababa. Lahat ng mga may confidential funds mula sa presidente pababa. Kung yung barangay kagawad may confidential funds, imbestigahan po natin lahat. Kasi dito, napaghahalata talaga na wala naman kayong ibang layunin kundi pabagsakin lang si BP Sara Duterte, ang opisina ni BP Sara Duterte. Kasi kung totoo sa loob ninyo o tao sa puso nyo ang pag-iimbestiga ninyo, hindi lang si BP Sara Duterte ang iimbestigahan nyo. Bakit? Nakakasiguro ba kayo? Yan yung ibang sakay ng gobyerno napupunta sa maayos at walang nangyayaring katiwalian pagdating sa confidential funds. Ako naniniwala na ginagamit yan para sa ating bayan. Pero sana maging fair tayo kung gusto natin ng malinis at patas. Patas dito sa ating bayan, ipatas po natin yung pag-iimbestiga. Hindi yung kung sino lang gusto, ang trip nyo na imbestigahan, yun lang iimbestigahan nyo. Di ba, brother? Alam nyo, sa tutusin, simulat sa pool na pinag-usapan niyang confidential fund na yan, maling-mali na yung ginagawa nila. Kaya nga confidential no? Yeah. Ang masaklap pa dito, talagang pinanteriya nila ang confidential fund ng Vice President dahil alam naman nila, ang kagustuhan nilang mangyari dyan ay para malaman nila kung saan gagamitin yun Yun talaga yung pinaka-purpose niya kasi may plano nga sila na ganito yung gagawin nila sa mga Duterte. So kaya nila gustong malaman kung saan ba gagamitin yan, kung kanino ba gagamitin yan. Pero ito yung tanong, bakit hindi na pag-uusapan ng confidential fund ng Pangulo? Kasi malay din natin dun Malay natin na yung confidential fund pala ng Pangulo yun pala yung gagamitin para para kay Vice President Sara Duterte. Di natin kasi alam. Malay natin may sinabi si BP Sara, di ba? May threat May threat si BP Sara na
pag pinatay nila ako, patayin mo din si ganito, si ganyan. Alam niya. So malay natin, yung confidential fund pala ng presidente, kay BP Sara pala gagamitin. Yun ang So nakakatakot. dapat, kung question nyo ang confidential fund ng Vice President, idamay nyo lahat. Pati sa President, pati nga dyan kung may confidential pen, may nagkagulo-gulo na. May confidential fund ba si Martin? Meron. Oh, 'di ba? Meron din. Ulitin ko 'yung sinabi ko. Malay natin na 'yung confidential fund din ni Martin Romualdez, maaaring gamitin niya rin 'yung kay BP Sara. Pwede. Pwedeng mangyari 'yun. So dapat Malay natin, di ba? malay natin ha, hindi to 100% na totoo pero ito ay huhula lamang. Pero kung sakali man na papatuloy niyong gipitin ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, isama niyo yung kay Martin Romualdez at kay Marcos. Kasi baka mamaya, para pala sa ikakabagsak ng Pilipinas yung mga paggagamitan ng mga confidential fund nila. Kasi wala nga silang alam di ba? Wala silang alam Ito, yung bagyo. Yung bagyo, di alam kung anong gagawin natin. Di ba? May foreigner nga na nagsabi kay may foreigner na nagsabi kay Marcos, ang tawag sa kanya the president, diba, sleeping beauty, di ba? Oo. So, siya daw si sleeping government. Kasi lahat daw lahat Sleeping ng government. nangyayari daw sa Pilipinas, hindi niya alam. Kaya Wala no? siyang alam. Kasi so ibig sabihin lagi siyang tulog. Hindi Kaya natin alam, no? Kanina Snow White tayo, ngayon Sleeping Beauty naman. Ngayon, kung may Maris sleeping Nakal. beauty, may sleeping government or may sleeping president. Pero ito, may comment tayo Kaligwat Vlog. Jay, Master, good evening. How about sa CPP, NDF, NPA? Totoo ba kasabwat na ng gobyerno ni Marcos? Kawawa pala ang mga AFP, kalaban nila sa Kongreso na. Kasabwat ni Commander-in-Chief Martin Romualdez. Sa ano po yan Sa... Alam niyo, sarap sagutin yan. Sige, ikaw muna sumagot. Ako nagbasa Kasi nung di ba kahapon ata may video Na? or picture na hiniring or miniting pala, hindi pala hiniring. Miniting ni future Prime Minister President Martin Romualdez. Romualdez, yung AFP, di ba? AFP, Na dapat ginagawa ng presidente yun or gawain ng presidente. Commander-in-Chief. Kasi commander-in-chief, Yes. leader ng bansa. Pero bakit ang House Speaker, wala tayo, hindi natin alam, maganda, pagbida-bida. So, yung sinasabi nito na kung kakampi na ba ng gobyerno ang CPP-NPA, obvious naman, tingnan nyo si Castro. Diba? O, tingnan nyo sila, andyan, ang dami na nila. Halos pinapaikutan na sila ng yung gobyerno ngayon, pinapaikutan na ng puro NPA. Ang dami na nila. Balik natin kay, ano ba pangalan kay sa nagtanong, yung tanong niya. Ano sa tingin mo? Kakampi ba nila? Kasi kung makikita natin, ang namamayagpag ngayon ay Makabayan Black. No? Alam naman natin kung ano yung leaning ng mga yan. So sila ang nangunguna sa impeachment kay BP Sara Duterte at walang ginagawa ang presidente, no? Kasi ito po, kung tutuusin, ito yung grupo na lumalaban sa gobyerno, no? So kung ako presidente at yung vice president ko, yung vice president ko binabanatan or sinisira nitong mga makakaliwang grupo, pagtatanggol ko Katulad ng ginagawa ni PRRD. Si PRRD, pinagtanggol nga si Leni Robredo doon mismo sa mga gabinete niya. Pero ito, kalaban to ng gobyerno kung tutuusin, may mas malaking dahilan ang presidenteng nakaupo ngayon para pagbawalan itong mga ito na i-impeach si BP Sara Duterte kumpara kay President Duterte dati, na gabinete niya yun mismo Di ba? Kaya nga yan para sa akin malaking kabubuhan talaga. Di, sorry sa word na kabubuhan Kasi isipin nyo, nagsalita si Marcos na tutol daw siya sa impeachment kay BP Sara. Tapos may kita natin yung mga NPA nandyan sa loob ng House of Representatives nagpapile ng impeachment. Doon pa doon pa may dala-dala ng mga placards. Tapos may number sa kanila, tapos party list. Ang galing nga ng nila ngayon Bagay, tipid nga naman yun.
kaysa sa TV nila ipalabas yung number Correct. ng grupo nila. Alam nyo, isang malaking kabubuhan to dahil tanggi ng tanggi yung presidente tungkol dyan sa impeachment na yan. Tapos yung mga NPA hinahayaan sa House of ano. So sino ba ang dapat pumigil dyan? Di ba ang presidente? Oo. Eh kaso, kung pinipigilan nga ng presidente, kung pinagpapatuloy ng House Speaker, sa tutusin, kaya pa rin kontrolin ng presidente yan eh. Oo. Yung House Speaker ka lang eh. Eh kaso, saan nakikita natin ngayon, parang si Romualdez talaga yung presidente, no? Oo, kasi ito, ako totoo yung sinasang-ayunan ko, yung sinabi nung commentor natin kanina, no? Kasi, tingnan mo saan ka nakakita? Convicted ng child abuser, nag-contempt ng isang abogado. Convicted na child abuser, nag-file ng impeachment laban sa vice presidente na pinakamataas ang rating sa balat ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na hindi maganda talaga nangyayari. Tabingi ang mga pag-uutak ng mga karamihan sa mga leader natin ngayon. Kaya ako, ito may muling babala. Muling nagbabala ang ating tagapagsalita, ang dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na tunay na layunin ng makakaliwang grupo matapos ang kanilang ginagawang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ano ang kanilang layunin, alamin sa balita ni Carlo de la Peña. Hindi na nakakagulat para sa dating Communications Undersecretary at dating tagapagsalita ng NTF-ELCA na si Dr. Lorraine Badoy ang kamakailan lang na paghahain ng samot-saring impeachment complaints ng ilang makakaliwang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, simulat sa pool, nais na ng CPP, NPA, NDF na pabagsakin ang kasulukuyang sistema ng pamahalaan at ang ginagawa nilang hakbang laban sa pangalawang pangulo ay isa lang sa kanilang mga mapanlinlang na taktika para makabalik sa pwesto. At ang CPP, NPA, NDF, iisa lang ang goal niyan, isa lang, pabagsakin ang ating gobyerno. Kasi ang pinaniniwala nila Franz Castro at ng CPP, NPA, NDF na meron pa silang kakayanan. Nagyayabang sila dito sa mga medyo hindi katalinuhan ng mga politikong ito. At saka hindi naman bumababayan so hindi nila alam yung totoong nangyayari. Nagbabala naman ang dating NTF-ELCAC spokesperson sa tunay na layunin ng komunistang teroristang grupo at kung paano sila malalabanan. I would like to ask our mga kababayan natin to caution you na if you see na meron ng hate, ibig sabihin na na-agitate na kayo. Ina-agitate na kayo ng CPP, NPA, NDF. Dito nagsimula yung mga anak natin na tumangan ng baril dahil sa laki ng galit. So mag-ingat kayo. Yan ang expertise ng CPP, NPA, NDF. Galitin tayong lahat. Kaya naalala ko, nung sinabi ni PRRD sa amin marching orders, kung gusto niyo ito matapos, dalawang salita lang, good governance. O wala yun, paano pag wala yun ngayon? Diba? So we're very vulnerable kasi pinaglalaroan tayo ngayon ng CPP, NPA, NDF. And this means that our country is in grave danger right now kasi ang enemies of the state ay pinaglalaroan tayo at yung mga leaders ay kakampi nila. Matatandaang kamakailan ay nagain ng pangalawang impeachment complaint ang ilang mga miyembro ng bagong alyansa Makabayan o Bayan na kilalang bahagi ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yun ang totoo dyan, partner. Kasi ito, ang tingin ko dito, nagagamitan lang sila. Etong Makabayan Black, ginagamit nila Martin Romualdez para gibain si VP Sara Duterte. And at the same time, etong Makabayan Black, ginagamit nila yung sitwasyon para pahinain ng gobyerno. So now, kapag mahina na ang gobyerno, ngayon kasi malakas pa Malakas ang gobyerno dahil nandyan si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte na hindi naman lingid sa ating kaalaman na mas pinaniniwalaan pa ng karamihan sa taong bayan kumpara sa ibang mga leader-leader dyan. So, ito yan. Kapag napabagsak nila si VP Sara Duterte, madali na lang po nilang mapapabagsak yung pinakapuno. Kasi mas matatag si VP Sara Duterte
At unang-una, kaya pinipitik nila ng pinipitik si VP Sara Duterte dahil itong pamilya na ito po ang nagpahina sa mga CPP-NPA. Sinimulan niyan sa Davao, naging presidente ng Pilipinas si PRRD, nawala. Okay? Halos maubos na yung mga rebelde sa kabundukan dahil sa ginawang programa ng Duterte administration. Now, ito ang nakakalungkot, mga kababayan. No? Wala silang pakialam kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Ginagagamitan sila. Yung nasa gobyerno, ginagamit ang Makabayan Black, ginagamit din ang pagkakataon para malukob nila ang gobyerno. At yun ang nangyayari ngayon, sila ang bida. Sila ang bida ngayon. Lagi natin nakikita, nagtitipon-tipon sila diyan mismo sa House of Representatives. Ang nakakalungkot dito, pag may nangyaring hindi maganda, halimbawa, wag naman sana, na naging komunistang bansa ang Pilipinas, etong mga politiko natin, may mga bahay yan sa ibang bansa eh. May bahay sila sa iba't ibang panig ng mundo at pwede silang tumalsik kahit anong oras kung magkakagulo or may mangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Kasi marami ng mga pera yan eh. Yung mga politiko, lalo yung mga korap, may nalaman nga tayo na may mag-asawang politiko na may mga bahay na daw sila at mga tropa niya sa Italia. No? So, bantakin mo, ang may iwan dito, tayo-tayo. Tayo-tayo ang pahihirapan ng mga komunista, pero sila, tatalsik sila, sarap ng buhay nila dahil ginamit na nila yung pera ng taong bayan para sa sarili ng kapakanan, pero ang kawawa dito, yung mga ordinaryong Pilipino. Kaya ngayon pa lang, dapat nag-iisip na po tayo, mga kababayan, kung ano po ang magandang solusyon para maampat ang panganib na susuungin ng ating bansa at ng mga Pilipino kung sakasakali na magtagumpay itong mga layunin nila na pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte at ariin na nila ang gobyerno na kanila. Kasi sa totoo lang, marami mga party list dyan na nagtatago sa likod ng kanilang pangalan, pero yan po ay ang lining yan ay mga nasa kabundukan o yung mga nasa sinasabi natin ng mga rebelde. Jay. Alam nyo, parang nagbalik tayo sa 1986 na panahon na presidente si Cory Aquino. Dahil nung panahon na yon, yung mga NPA ay kinakampihan ng administrasyon. Sa totoo nga lang, nung mga panahon na yun, pinakawalan pa nga ang mga leader ng mga NPA na nandyan sila Joe Masison at si Bernabe. Kung hindi ako nagkakamali sa kanilang mga pangalan, no? So ngayon naman, medyo may pinagkaiba lang ng konti, pero ganun pa rin yung sistema. Ang administrasyon ay pilit ng nakipag-anib sa NPA. Nakakatawa lang dito dahil alam natin ng NPA ay yan ang sumisira, number one na sumisira sa gobyerno. Yan ang number one na kalaban ng gobyerno yung NPA. Pero ngayon, sila mismo ang nagkakampihan para pabagsakin ang nagtatrabaho ng matino, naglilingkod ng matino sa bayan, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. So sa madaling salita, itong administrasyon natin ngayon ay napakabulok na. Biruin nyo, ikaw ba naman? NPA, kakampihan mo. NPA, magkakasama kayo. And tingnan nyo, si Castro, convicted na, NPA pa. Pero ang ginawa, tawag dito, nakapag-contempt pa ng isang attorney. Si Paduano, ganun din. At marami pa dyan iba. At pinakamasakit pa ngayon, hinahayaan ng gobyerno na magkaroon ng boses etong mga NPA na to. Na samantalang ito yung number one na problema sa bansa natin. Yun. Na pilit nila ngayon na binubuhay. Kaya nga kung kahit ako, hindi ko inabot yung panahon ni Cory na yun. Dahil diamak na mas bata ako sa inyo. Yun. Pero kung pagdidikitin nyo, halos nangyari. Kung ano yung pangyayari noong 1986 at ngayong 2024, 2023, halos parehas na parehas. Yung presidente natin ay bulok. Yan. So, nasagot na yung question kanina, yung unang binasa natin. Nasagot na. Kahit hindi mo direct ng sinabi na oo,
nasagot na. Pero ito, may another comment tayo. Galing kay Ramon Ligan. Sabi niya dito, dapat siguro palitan ng title ng HOR, House of Representatives, to House of Terrorists. Aba, nako po. House of Nakaupo Terrorists. ang mga kaliwa dyan at easy lang nilang papasukin ang ahensya. Yan po ay komento. Galing yan sa ating YouTube channel. Siguro, medyo sang-ayon din ako dito. Sang-ayon din ako sa sinasabi niya. Kasi base sa mga nakikita natin ngayon, talaga namang yung mga nagbubulag-bulagan, tunay na bulag, at yung mga walang prinsipyo ang magsasabi na walang power ang Makabayan Black ngayon. Diba? Tsaka ang hangarin talaga niyan, ang nakikita ko nga dyan sa kilos ng mga NPA na yan. Pagkatapos nilang pagtulong-tulungan, kasi hindi talaga nila kaya kung isa lang. Halimbawa, NPA, papabagsakin si Sara o ang mga Duterte, hindi nila kaya eh. Malabo. Halimbawa, Dilawan, papabagsakin si Sara, hindi pa rin nila kaya. Pulangaw or Pulahan, hindi pa rin nila kayang pabagsakin ang mga Duterte. So, ang ginawa nila, nagsanib puwersa sila. Yeah. Kaso tuso ang NPA. Yeah. Kaya nga, ang nakikita ko dyan, pagkatapos nilang durugin or kung ano mang gustong gawin nila, na alam naman natin di naman sila magtatagumpay, pagkatapos nilang kung ano yung gusto nilang gawin sa mga Duterte, malamang sa malamang isusunod nila dyan si Marcos. Corrected by? Hindi, isusunod nila dyan si Marcos. Ang masakit pa yan, ang namuno pa sa pabagsak ng gobyerno ay yung pinsan niya pa. Ayun yung masakit dyan. Pero, ayun yung nakikita ko pero bahala kayo, kung magalit kayo, wala akong pakialam sa inyo. Pero sa tingin ko naman hindi eh. Kasi itong mga politiko na to, kailangan ito ng mga boto eh. Oo. Yung Iglesia ni Cristo, nagsalita na magagawa sila ng rally kontra sa impeachment kay Bibi Sara Duterte. Kaya dito makikita mo kung sino talaga yung matino eh. Iglesia ni Cristo, anong gusto nila? Katahimikan, kapayapaan. Kaligtasan ng Pilipino. Ganon bawat din, Pilipino. iisa lang halos iisa lang, kay OJC, ganyan din ang Ganon din. So now, sa tingin ko, hindi yan itutuloy nitong mga naglilinis-linisan. Naglilinis-linisan ng mga congressman. Ang magpupush talaga dyan, itong mga bayan black, kasi wala namang mga credibility na to eh. Wala na, basang-basa na yan. Hindi kong alam kung bakit nananalo pa yan eh. Siguro, marami din talagang sympathizers. Itong mga taong ito. Itong mga rebelde. Maraming sympathizer. Hindi ko alam kung... Kasi, tingnan nyo lantad na yan sa publiko. Sa buong Pilipinas, buong mundo pa. Pero bakit nananalo pa rin? Yun Hindi, ang katanungan. sa nakikita ko dito, Master, baka ito na yung pinaka-kapalit ng lahat. Kasi kung mapapansin nyo, pinalaya si De Lima, pinalaya si Espinosa, kinonvicted nga si Castro, pero malaya pa rin si Castro. Malamang siguro, ang ano niyan, siguro. Siguro lang. Baka ang pinaka-usapan dito, Ex-deal ganito gagawin nyo ganito usapan. Gawin nyo itong mga inuutos ko at hahayaan namin kayo sa gusto nyong gawin. Ayun. Kaso may pagkatuso lang din talaga itong administrasyon. Bandang huli, sa palagi ko, hindi rin nila papayagan to Hindi. Dahil alam nila na sila din mapuputukan. Yan. Hindi gagawa ang itong mga to ng ikakapahamak nila yan. Hindi nila gagawin yan. Kaya maaari nga dyan siguro, itong ginawa lang nilang palaman tong mga NPA na to, or ginagawa lang nilang palaman tong Makabayan Black, para ito ang sasalo, or hindi mapuputukan ng ang administrasyon. Sabi mo kanina, walang alam eh. Diba? Hindi nga nila namamalayan na mali na yung ginagawa nila. Kaya eto, bandang dulo nito, magbibirahan din itong mga to eh. Kasi pag nakuha na nila yung mga gusto nila, sila na magsasalpukan dyan. Kasi ngayon, magkakampi pa sila kasi yung layo nila isa eh. Pabagsakin ang mga Duterte. Pabagsakin si BP Sara Duterte. Pero, sa bandang huli, syempre, yung mga gahaman sa gahaman, sila na dyan magboboljakan dyan, no? At syempre, mga banateros, marami pa akong gustong sabihin So siguro sa pagbabalik na lang namin, mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yun, no? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pagtama
At ang pagbabalik ng Banateros. At ayun naman, okay? So, welcome back, partner. Oo. But anyway, pinag-uusapan natin kanina, bago tayo mag-break, ay yung kay Bibi Sara Duterte. Na gusto lang i-impeach. At hindi natin malaman kung ano yung mga grounds na isinasalang nila dyan. At medyo, eto, tumanggap po ng unmodified opinion ng Office of the Vice President. Sorry. Ay, wala nga. Sorry. Na naman tayo sa Okay. Ayan. From the top. From the top. So yan kanina pinag-usapan po natin, sorry. Kanina pinag-usapan po natin, galing tayo kasi sa break na pasarap yung break natin. But anyway, I'm sorry. At kanina pinag-usapan natin yung kay BP Sara Duterte, yung impeachment na yan. At hindi natin alam kung ano yung grounds nila sa impeachment, na alam namin na ito hindi tatayo talaga kasi patapos na yung taon at mag-i-eleksyon, no? At ito na nga, isa sa mga grounds na pinupukol nila kay BP Sara Duterte, ngayon, ito na ang resulta. Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa Commission on Audit sa kanilang 2023 financial statements. At iyan ay sa kabila ng mga ipinupukol na issue na korupsyon ng mga kongresista laban sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa report ng COA, ang mga financial statement ng OVP nila ay maayos na nagpapakita ng financial position ng nasabing tanggapan. Kabilang na rin dito ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets, equity, statement of comparison and budget ng aktwal na mga halaga para sa taong nagtapos, at kabilang ang buod ng mahalagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Yan. So, ibig sabihin nito, Partner J, clear ang Office of the Vice President doon sa mga ipinupukol sa kanya. Kung matatandaan mo, ito yung mga iniimbestigahan dyan sa Tuadcongs. Oo. Ngayon, naglabas na, nasunog na naman sila dito. Supalpal sila dito. Kaya pala, hindi na nag-iingay ngayon yung confidential funds saka itong kay BP Sara Duterte kasi naglabas na ang COA ng report regarding po doon sa paggasta or paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ito ay ang pinapaliwanag po dito ay nagampanan or naipasa ng Office of the Vice President yung kinakailangan ng mga dokumento at tumutugma po lahat ng mga presyo, lahat ng binitawan na pera, cash flow na tinatawag, doon sa mga resibo na ipinasa ng Office of the Vice President. So, ibig sabihin, sunog ang Quadcom. Simulat sa poll naman, alam naman na nila na ganyan naman ang mangyayari. Simulat sa poll, clear at alam naman na nila na ganyan naman talaga ang makikita ng COA dyan sa Office of the Vice President. Buti nga kamo ewan ko lang pero medyo, alam mo, sa sobrang trauma ko na sa nangyayari, minsan hindi na ako naniniwala din Kasi maaaring pwedeng palabas na naman ba to? Pwede na naman bang eto na ba yung katotohanan? Kasi ang bilis nilang baliin lahat ng yung tama kaya nilang imali. At yung mali, kayang-kaya nilang gawing tama. Pero dito, ang tanong dito, sino pa paniwalaan namin? Sino pa paniwalaan ng mga Pilipino? COA? Yung COA ba? O yung House of Representatives? Yun ang pinakatanong dyan. Yeah. Kasi kung pagbabasihan mo itong dalawang na to, ako, mas maniniwala ako sa COA. Correct. Dahil mas talagang trabaho nila yun Trabaho nila yun Audit, di ba? Sila yung nag-audit ng mga na yan. So, at ano ba yung sa House, di ba? Sa tutusin. Gumawa ng batas. Gumawa ng batas lang. Hindi yung manghusga at magbigay ng hindi nila trabaho yung magpataw ng batas sa tao. Di ba? Kaya kung ako, mas mapaniwalaan ko tong COA kaysa dyan sa House of Representative na yan. Yeah. At ngayon, kitang-kita, kagaya ng sinabi ko kanina, na hindi naman na napakatuso talaga ng administrasyon. Kasi, tingnan mo, hinayaan nilang magkukuda yung NPA doon sa impeachment.
laban kay BP Sara. Yes. Biglang nilabas to ng COA. Anong lumabas ngayon? Anong kinalabasan nila ngayon? Di napahiya sila. Pahiya sila. Ginawa silang, kagaya ng sinabi ko kanina, ginagawa lang silang palaman para, kasi lalo na si Bongbong Marcos, ano yan sala sa init, sala sa lamig. Para lang wag lang masita ng taong bayan, wag lang masisi. Master. Tama yung sinabi mo kanina na itong gobyerno natin talagang napakabilis bumawi, no. Napakabilis din nila yung mabahag, yung buntot. Kasi tulad ng sinabi mo kanina, alam na nila na mangyayari ito kasi wala naman talaga silang mapapatunayan dito. Naglabas na ang COA ng report nila na kiniklear niya ang Office of the Vice President. Kaya nga, dito, ang hirap na nilang paniwalaan, brother Ang hirap na nilang paniwalaan. May trauma na tayo. Oo. Kasi wala pa sa mga pinangako nila ni isa ang natupad. Mula noong kampanyahan, nung naupo sila, may mga pinangako na hindi pa rin talaga natutupad. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong nararamdaman sa kasalukuyang gobyerno when it comes to project, when it comes to the welfare of the Filipinos. Kasi kung matatandaan natin, ang unang idinadaing ng ating mga kababayan ay yung pagmahal ng bilihin. Kahirapan, pagmahal ng bilihin, yung korupsyon, tapos ngayon droga naman. Nadadagdagan. Kaya parang sa tingin ko, ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno, hindi yung kakakalkal sa wala ka naman dapat ikakalkal sa mga Duterte dahil nagsilbi sila na maayos sa bayan. Yan ang pinagkakaabalahan ninyo. Ang pagkaabalahan po natin, yung hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi sila BP Sara Duterte, mabubuhay yan kahit walang politika. Ang isipin natin, yung welfare o yung kalagayan ng ating mahihirap na kababayan, hindi yung mga kalaban nyo sa politika, mga lintik. Maano ko lang madugtong ko lang kasi nakaraan. Nakita ko yung bagong bukas na bridge. Anong tawag doon sa Mindanao? Yung Pangil Bay Bridge. Oo, sira na. Oo. Samantalang kung iisipin mo, ang budget kasi noon nadagdagan pa ng 1 billion mahigit yung budget ng bridge na yun. So sa madaling salita, mas titiba yun kasi nadagdagan pa nga ng budget So ngayon, may mga kumakalat sa Facebook na wala lubak-lubak na, uka na yung mga kalsada. So wala talaga, grabe talaga, no? Sa tingin ko doon, partner, siguro baka minadali para mag-cutting ng ribbon, para may maipakita man lang, makapag-cut ng ribbon, tapos magkapag-sakay-sakay sa pick-up doon, na magagan-ganon ka, na parang kunyari, ikaw yung nagpagawa noon. Yan ang resulta. Yan ang resulta ng pagmamadali, yan ang resulta ng pabida-bida, di ba? Kasi sa lahat ng ginawang proyekto or iniwang proyekto ni President Duterte, ito na naman yung Pangil Bridge lang naman ang medyo may problema. Tsaka na ituloy. Yung si Silex, ang ganda-ganda. Wala namang problema, ang ganda. So ito kasi, hindi pa yan tapos nang umalis si Pangulong Duterte. Yung Pangil Bridge ayun, basta yung tulay na sa Mindanao. Siguro, minadali yung paggawa. Wala naman tayong ibang po pwedeng i-komento doon. Diba? Kasi ako meron pa. Sige, kasi ako dati akong construction worker. Gumagawa ako ng bahay. At hanggang ngayon, kaya ko pa rin gawin yan. Kaso ang pinagtataka ko kasi, ang isang kalsada kasi, pag lalot na uukaan yan or parang nabubutasan, may lubak-lubak. Isa lang ang isa lang ang nangyaring kababalagan diyan. Kinaltasan ng budget. Yan. Kasi una-una, ang semento kasi hindi yan basta-basta nawawarak. Hindi yan basta-basta na nasisira or nalulubog pag solid ang sementong ginamit diyan. Depende na lang kung tinipid sa semento yan. Yan ang tinatawag partner na substandard. Kumbaga, yung semento dapat nagagamitin mo 10 doon sa ginawang 5. Ang tawag doon, corruption. Kaya nga ito, iba't ibang hakbang kontra korupsyon ang isinulong ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang kanyang plataforma ay naglalayong tuluyang puksain ang katiwalian sa gobyerno sa pamamagitan ng Truth Commission, digitalization ng mga transaksyon at pagbalik ng death penalty para sa mga korap na opisyal. Si Val Divina Gracia magbabalita. Patuloy na hamon sa bansa ang talamak na korupsyon.
na itinuturing na pangunahing balakid sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International, nasa ika-115 pwesto ang Pilipinas. Isang indikasyon ng kakulangan sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat ang Office of the Ombudsman ang pangunahing ahensya kontra katiwalian, walang independent commission na eksklusibong nakatuon sa paglaban dito. Isa sa mga pangunahing panukala ngayon ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay ang pagbuo ng isang Anti-Corruption Commission o Truth Commission. Layunin itong magtatag ng isang independent body na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan o taxpayers. Ang komisyon ang mag-iimbestiga at pagre-rekomenda ng legal na aksyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Kaya sila mismo ang bibigyan ng kapangyarihan ng Truth Commission na ito para i-investigate, ipoprosecute at bibigyan ng legal actions, legal remedies. Sila yung magre-recommend kung ano yung tamang ipapataw na penalty para sa mga lalo-lalo na sa masyadong korap na. Bilang bahagi ng kanyang Zero Corruption Platform, nais din ni Pastor Quiboloy ang pagpataw ng death penalty sa mga opisyal na napatunayang nagdulot ng matinding pinsala sa kabutihan ng publiko at interes ng bansa. Yung death penalty po talaga ang ipapataw na penalty, lalong-lalo na sa isang korap na opisyal na nagkaroon ng problema, lalo nag-cause ng problem with the public welfare and national interest, sila po yung papatawan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ni Pastor Apollo upang masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan ay ang digitalisasyon ng lahat ng transaksyon sa gobyerno. Dapat digitalize na din yung payment, even yung pagbayad mo sa mga taxes. Wala nang human contact, okay? Pag magbayad ka, digitalize pa rin. And at the same time, hindi lang yon, even the government expenditures, makikita na yan lahat. Yung procurement, yes, accessible, digitalized na. Bidding, for example, para sa mga government projects, digitalize yan, lahat makakakita. Ang ganitong programa ay hindi bago sa ibang bansa. Sa katunayan, sa Singapore, sila ay mayroong Smart Nation Initiative kung saan ang lahat ng transaksyon sa gobyerno ay isinasagawa online. Sa India naman, mayroon silang Digital India Initiative na nagpapadali sa serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagbabayad ng buwis, pag-apply ng permit, gayon din ang access sa public records. Tulad ng maayos at malinis sa pamamahala ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, naniniwala ang butihing pastor na hindi imposibleng makamit ang zero corruption sa gobyerno kung mahigpit na maipatutupad ang mga batas laban sa katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako si Val Divino Gracia. SMNI News. Alright, so ayun no. At ako, pabor ako dyan, partner, no? Pabor ako doon sa death penalty. At ako, sumasang-ayon ako at susuportahan ko yung digitalisasyon na gustong mangyari ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi pag digital na yan, wala ka ng pag-asa dyan na makapangurap. Oo. Tsaka yung mga kurap na, na nagtatrabaho sa gobyerno, abay dapat lang naman na may masampulan talaga. Dapat talaga, hatulan talaga ng bitay. Kasi, kaya naman sila tumatakbo dyan eh. Ano pinapangako nila? Tutulungan, pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Pagagandahin ang Pilipinas. Wawakasan ang korupsyon, wawakasan ang kagutuman. Yung pala, sila ang magiging dahilan ng kagutuman at kahirapan ng ating mga kababayan. So, ito ay lantarang pagsisinungaling na yun eh. Pagsisinungaling, lahat na lang, pagnanakaw, nandyan na. Kaya dapat lang na ang nagtatrabaho sa gobyerno na talaga namang nangungurap at nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, dapat yan inuubos na talaga eh. Pero kung mangyayari man yan, naku po, baka konting-konti na lang ang matitirang matitinong politiko. Kasi sa tingin ko dito, hindi ito na ipapasa kasi marami ang tumututol. Marami ang tumututol dahil karamihan sa kanila mga guilty sa corruption. Siyempre ba naman, ikaw ba naman ipapahamak mo sarili mo? Ikaw ba naman isasalang mo yung sarili mo sa bitay? Hindi, di ba? Kaya nga, nananawagan ako sa ating mga Pilipino na maghalal tayo ng matitino na mga politiko para ma-overthrow natin or ma-overpower natin itong mga korap.
Kasi yung mga korap na yan, pag nag-usap-usap yan, pag nagbotohan tayo at mas marami sila, matatalo pa rin tayo. Kaya mas maganda, mas maraming matitino, mas maganda, mas may pag-asa, at mas mananalo ang sambayan ng Pilipino. Partner. Kung matatandaan nyo, sinabi dati ni PRRD or ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang mga Pilipino, hanggat hindi sinasampulan, hindi nakikinig or hindi natututo. Lalong-lalo na tungkol dun sa droga dati, di ba? So ito, napakaganda nito na may masampulan nitong batas na to. Kasi sa oras na may masampulan dito, titigil at titigil yung corruption na yun, lalo't buhay na nila yung kapalit. Titigil at titigil dyan. Kaya ako, pabor ako dito sa batas na to na ipapatupad ni Pastor. No, napakaganda nito dahil maraming matatakot, maraming maiilang ng mga korap na mga politiko na ngayon obvious naman kung sino-sino sila, 'di ba? Ang tanong lang dito, 2025 magiging senator si Pastor. 2028 pwedeng maging vice president si Pastor. 2026, 2029, tama ba? 2028, 2028, Vice President. 2020-10. 2032. Wow. 32 ba? 2034. Mga 2034, ipapatupad yung batas na to. Yan. So ngayon, ang daming mamamatay. Ang daming kurap Kasi ngayon pa lang, ginawa na nila yung Hindi, bago may pasayang partner, wala na, magdiliparan rin sa hindi, ibang bansa. may iwan at may iwan dyan. May iwan at may iwan dyan. Hindi, nai-imagine ko na sobrang ang daming mamamatay na, ang daming magdurusa sa death penalty ng mga korupsyon ng mga korap na politiko. Kasi ngayon pa lang, sobra na Ang laki ngayon. Lahat ito, kaya nga sinasabi ko ng paulit-ulit, na lahat ng mga nangyayaring subasan na ginagawa ng ibang politiko ngayon sa gobyerno natin, sisingilin sila pagdating ng panahon. Lahat yan, babalik sa kanila yan. Kaya baka nga, ayan yung sinasabi kong karma na babalik sa kanila. Yung death penalty na yan, Yun. At ito, alam mo yung pag nag-spray ka ng insecticide, yung mga ipis naglalabasan, hindi nila alam kung saan sila pupunta Ito yun Ang insecticides ng mga korap na gobyerno, itong batas na ipapasa ni Pastor Apollo Sikibuloy. Pag napasa yan, tingnan natin. Para hindi nila malalaman kung saan sila tatakbo. Kasi uusigin talaga sila dyan. Uusigin talaga sila. Kaya, eto, napakaganda nitong gustong mangyari ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi, yung Singapore, alam nyo kung bakit yan umasenso? Umunlad ng ganyan? Kasi, ang unang-unang sinugpo, pinuksa ni Lee Kuan Yew ay yung korupsyon. Diba? Yan ang number 1 na pinuksa niya. Kaya, kung kayo hindi pa kayo nakapunta sa Singapore, try nyo, i-research nyo kahit sa internet, kahit sa Google, i-Google nyo kung gaano kaganda ang Singapore. Mas nauna pa ang Pilipinas ng dekada kumpara sa Singapore. Pero ngayon, napag-iwanan na po tayo ng Singapore. Kung may war on drug kay PRRD, may war on corrupt kay Pastor. Ayun yung kinaganda rito Kasi alam naman natin ang kinahinatnan ng war on drug ni PRRD or ng mga Duterte. Alam naman natin kung gaano talagang si Pastor ay subok na. So kaya kapanabik pa talagang sobrang na-excite ako dyan kung sakaling mapatupad yung batas na yan. At doon na siguro magkakaroon na tayo ng ginhawa sa natin. Hindi naman makakatuwa na may namatay. Pero nakakatuwa dahil nawala ang mga magnanakaw sa bayan natin. Yun ang importante, partner. Kaya nga ito napakaganda. Hindi ko alam kung bakit hindi ito naisip ng mga kasalukuyan o ng mga nagdaan natin mga politiko o mga politiko na nandyan na nakaupo na pagkatagal-tagal na panahon, hindi nila naisip itong nagagawa o gustong gawin at naisip ni Pastor Apollo Sikibuloy. At hindi lang yan yung talagang nandoon yung consistency na tinatawag. Consistency para saan?
sa paghanap ng solusyon. Dito sa atin, sa Pilipinas, ang problema natin dito ay yung nagkakaubusan ng gubat natin, yung mga puno natin nauubos, kaya nauubos, at ang resulta niya ng pagbaha, landslide. Kaya ngayon, tuloy-tuloy din. Hindi ito yung pakitang tao na eh. Hindi ito pakitang tao dahil ito'y matagal nang ginagawa ng KOJC, ng SMNI, sa pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong pagtatanim ng puno, paglilinis ng kapaligiran. At sa Sabado, partner, tuloy-tuloy talaga. Every Saturday talaga pala ito eh. Every Saturday, Oo. magandang ano yan. Every Saturday, kung hindi tayo magtatanim, lilinis tayo ng kapaligiran. At sa Saturday, nationwide ulit ito, partner, ano? Nationwide ulit ito. Abangan ninyo po. At babalita namin dito ang mga lugar kung saan magkakaroon ng One Tree, One Nation, tree planting na naman ngayong darating na Sabado. At sa mga gusto makiisa, sa mga nature lover na katulad ni Master Judea, tara, sumama at magbigay tayo ng solusyon para ang bansa natin ay bumangon. Yan. Baka may last message ka, partner Jay. Ito sa mga, kasi may mga nakita rin ako comment, lalo na sa mga Luzon, sa Maynila, paano daw sila makakaganon, makakagawa ng mga ganon pagtatanim, wala na daw lupa sa kanilang mga bahay. Sumama Di kayo alam sa nyo sa amin, ito lang ang solusyon dyan sana sabi nyo wala kayong lupa. Kami nga nakakapagtanim wala rin kaming lupa dun sa amin. Sa paso. Yung gumawa ka ng alam yung goma, gawin mong kwadrado, tapos pag ganun mo, pahaba, lagyan mo lupa. Pwede ka na makapagtanim dun. Kasi yung oxygen na binibigay din ng mga halaman na yun, malaking tulong na sa ano yun. Sa kalikasan yun. Hindi naman, tsaka yun, mas maganda, kung ayaw nyo matrabaho, edi sumama kayo sa One Tree, One Nation ng KOJC ng SMNI. Yan, tama yan. Tama, partner, ano? Kahit yung mga halaman niya sa bahay, nag-ano yan sumasanggayan ng polusyon. Imbis na mapupunta sa ilong mo, doon sa mga dahon ng halaman. Tsaka double purpose yun. Kung yung tinatanim mo doon, gulay, may bunga, makakain mo pa. O, di ba? Healthy ka pa. Oo. Nalayo ka sa pollution, healthy pa yung kinakain mo. Tama. Pero, bago tayo magtapos, para naman, sa ating countdown. Lulat ako doon 20 days na lang mga kabanateros at Pasko na. Ang bilis. Ang bilis, di ba? Boss MJ, ano ng balita? Ayan. 20 days na lang. Boss 20 MJ. days, 20 days na lang, Pasko na, no? At sana naman, ngayong Pasko, yung mga pakurap-kurap, tigil muna natin yan. At sana naman, yung mga nag-away-away dyan, magbati-bati, love-love muna tayo ngayong Pasko. Pero sabi ni BP Inday Sara, ang Pasko ay pagpapatawad, pero hindi ko sila patatawarin. Mga pakurap-kurap dyan, huwag niyong antayin na yung mga mata niyo na yung kumurap, ha? Kaya tigil-tigilan niyo na yan. Master. Sige, magkita-kita po tayo muli, mga banateros. Dito lang sa SMNI, pagtama palakpakan, pagmalibanatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.